po tayo ng ating pong gawain. Ang ating pong mga Christian parating ay gawain sila po ay ingatan ng Lord sa kanilang pagpunta sa kanilang pagtahanan. Ayan, muli po magandang gabi sa ating lahat at welcome po sa ating midweek service. Para po sa ating pagdamula, tayo po muna ay umawit ng isang opening song, Shepherd of my soul. Hallelujah, Lord God. Tuloy namin siyang itaas sa gabi ito. Yes. The shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountains or mighty dark and deep? The shepherd of my soul will be my shepherd. The shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. In the quiet pasture, by a gentle stream, the shepherd of my soul is by my side. Should I face the mighty mountain, or the dark and deep, the shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God. The shepherd of my soul will be my God. Hallelujah. Pinupuri kita na taas, Lord God, sa gabi ito. Muli, Lord, salamat po sa inyong pong pagkabay, nag-iingat po sa buong paghapon, na aming po ginawa. Tunay na, Lord, at ang pang-abuti mo sa aming buhay. Salamat, Lord God, sa patuloy niyong pagkilos sa aming pong gawain na ito. Pagdating ka, Lord God, na sa ito kayo matapos, Panginoon. Pagdating ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po. Naman po, praise song, how good it is to bless our Lord God. Amen. Hallelujah. Lord church, clap your hands to our Lord God. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken hearted, and by His
to our Savior. With a heart of gratitude, we give Him praise. His mercy shine endure forever. And I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken hearted, binding up the wounds. It is good to bless His soul. Oh, we give thanks. Oh, we give thanks unto our Savior. With a heart of gratitude, we give Him praise. His mercy shine endure forever. And I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken hearted, binding up their wounds. It is good to bless His soul. It is good. It is good to bless His holy name. It is good to bless His holy name. Yes, Lord. Salamat po muli, Panginoon, sa aming pagpatuloy na pagpupuri sa inyo pong dakilang pangalan. Patuloy po natin siyang sambahin sa ating pong mga puso. Ating pong gamitin yung mensahe na ating pong inaawit. Patuloy po kami mananatili, Panginoon, sa inyo pong presensya, Lord, at dumaan sa buhay namin, Lord. Within your mighty hands, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the land, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. In Christ alone. No is found.
power in quietness and calm. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King of world of love, and I will be still, know you on the oceans. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King of world of love, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are Hindi ko tayo magpapulang sa pasayahan na Panginoon. Yes, Lord, Panginoon, tuloy kang kumilos sa atin. Pasyalanan mo, Panginoon. Lord, we want to feel your presence, Panginoon, sa gabi nito, Lord God. Hindi ko i-invite mga Panginoon Spirit, Lord God, sa lahat ng mga pagsubok, Panginoon. We want Lord to worship your name, Panginoon. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King of world of love, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Iyan po lahat ng papuri ng mga Panginoon ni Jesus. Amen. At hindi po magandang gabi sa ating lahat. Dahil sa tinanong pong testimony, at pong pakinggan na pag-share natin pong kapatid na ako muna. Sige, salamat sa Panginoon siyempre sa patuloy niyang pag-iingat, pagkabahin sa akin sa pagbabiyahe, sa pag-uwi, sa pag-aalaga ng mga pambal. Salamat sa kanyang provision sa araw-araw. Yung po nakaka-bless talaga, nakakatuwa. Yung pong tuwi mo sa bahay, at napagod, labas tayong, yung pong matawag silang masayang pong families, nakaka-bless po talaga. So yun lamang po, praise God po sa akin po. Hino po lang, kaya kaya dyan ano. Amen. Yes. Praise God. Salamat ako sa Panginoon dahil hindi niya ako pinapabayaan. Siyempre, binibigyan niya ako palagi ng araw sa pag-ising, pilites. Also, iniingatan niya ako sa lahat. At nagpapasalamat ako sa Panginoon siyempre sa natapos na gawain ng youth. Yung gawain na hindi pa ako nakasama. At tiyatawagan ko po si Jasmine para sa testimony para po sa Kaya dyan nagulat ako doon. Ayun po sa gawain, nagpapasalamat po muli kami sa mga na nakasama sa
paggabay ni Lord, papunta doon, tsaka pabalik. Ayan, sa transportation. Tapos yun din sa conference, talagang nakaka-bless siya kasi maraming session na hiwalay-hiwalay tungkol sa ministry, tungkol sa discipleship. So sila hiwalay-hiwalay ko sila, pero magkakasama ko niya si Albert, tsaka si Juno, doon ko po sila nilagay sa session na ministry, nakapokus sa ministry. Tapos si Trisha, kasama ko doon sa isa sa discipleship. Nakaka-bless din yung mga youth kasi lahat ng umate na yun is mga leader siya ng bawat churches. Pero napakarami na talagang nakikita natin yung pagde-disciple na nagsisimula sa kabataan is lumalago. And hopefully, sa mga susunod na conference, yan, marami ng youth sa Montalban na makakasama na soon to be leader na mag-aalaga kasi talagang nung holiday yung kinapos na talaga dahil yung iba may lakad kasi nga, yung nga holiday, parang di talaga maiiwasan. Pero sobrang thankful dun sa mga pastor, sa mga diakonisa na nag-guide. Meron nga po dun sa church na mag-isa lang po siya. Nakakatuwa po yung mga workers doon kasi may picture taking po kasi kada church. So so tinawag yung church nila pero siya lang mag-isa. Musician po siya doon. So parang medyo malungkot pero nakakatuwa po yung mga workers kasi sinamahan po nila sa pag-akyat sa stage. Sila po yung sumama sa pag-picture taking. Yung po sila Pastor Yomic, sila TS, ayun. Parang nakakatuwa kasi hindi hinayang mag-isa yung youth. Parang yung youth na nagpapatuloy pa rin sa kabila ng available niya. Or nung time yung life niya na inalay doon, makapunta lang sa conference. And yun lamang po at maraming salamat. Okay, salamat po sa ating po napakasipag nating mga youth leaders. So, din na kayong may paskip sa ating pong speaker tuwing midweek service, si Jasmine, baka naman. Kaya mo na, no? Salamat po sa Panginoon. Sige po, isa naman pong God's message. Ating pong pakinggan at yung ating pong Diyos para sa kanyang buhay at kanyang pong magdadala pong salita. Ang ating pong ninang lahat, ating pong ninang, sila Arnie Acosta. Ayun. Napalakas po. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil muli niyang ginamit ang aking buhay para maghatid po ng mensahe sa inyo sa gabi ito. Ang ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa Mateo 7:24-27 at tayo po ay tutungo sa Lucas 6:47 to 49. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa po ng kanyang mga salita. Mateo 7:24 hanggang 27. At ganito po ang sinasabi, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagba. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Verse 27, mula ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Tayo po ay lumipat sa Lucas 6:47 hanggang 49. Ganito po ang sinasabi. Sasabihin ko sa inyo kung anong katulad ng taong malapit sa atin, nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumukso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Verse 49, tayo pong lahat. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay nang walang pundasyon.
Nang bumaha at bumulso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay mandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na muli mo po akong ginamit upang mabahagi, Panginoon, ang mensahe sa aking mga kapatid sa pananampalataya. I pray, Panginoon, na bigyan mo po kami ng kakalimuhan upang maintindihan namin ang mga salita mo. At nawa, Panginoon, huwag ako makita ng mga anak mo na nagsasalita, kundi, Panginoon, ikaw ang nagsasalita sa bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi ay may pamagat po ng The Wise and Foolish Builders. Sa pagtatapos po ng kanyang Sermon on the Mount, ito po ay matatagpuan natin sa Matthew at Sermon on the Plain at ito ay sa Luke. Gumamit po si Jesus ng isang makapangyarihang larawan. Dalawang tao parehong nagtayo ng bahay. Isa ang wise builder at isa naman ay ang foolish builder. Ang wise builder at ang foolish builder po ay pareho silang nakarinig ng salita, pero magkaiba po yung tugon nilang dalawa. Ang parable na ito ay parang summary statement po na sinabi ni Jesus, hindi sapat na makinig lang sa akin, kailangan din isagawa ang kanyang mga salita. Tingnan natin ang explanation of the parable. Ginamit ni Jesus ang larawan ng dalawang tagapagtayo ng bahay. Una, ang wise builder. Ang wise builder po ay nagtayo sa bato. Kapag dumating ang bagyo, baha o hangin, nananatili ang bahay. Samantalang ang foolish builder, nagtayo po siya sa buhangin o lupa lang. Kapag po dumating ang baha, agad bumagsak ang bahay at grabe po ang pagkawasak nito. Ano po ang punto ni Jesus sa parable na ito? Na siya ang tanging matibay na pundasyon. Ngunit ang ebidensya na ang buhay mo ay nakatayo sa Kanya ay pagsunod mo sa Kanya mga salita. Pareho po silang nakinig ng salita. Ang isa ay nagsagawa, ang isa ay hindi. Ang hindi po pagsunod ay nagpapakita po na hindi talaga si Kristo ang pundasyon ng buhay. So sa madaling salita, Christ is the only foundation and obedience is the evidence. Your response to Jesus' words reveal whether your life is truly built on Him. Para gusto natin maunawaan yung parabola, yung parables, tignan po muna natin yung historical background. Unang pong historical background ay yung geography of Palestine. Sa Israel po, maraming tinatawag na wadis. Ano po ba ibig sabihin ng wadis? Ang wadis po ay mga tuyong ilog o kanal na tuyo sa buong tag-init, pero biglang bumabaha kapag panahon ng ulan. Dahil mabilis at malakas ang pagbuhos ng ulan sa Palestine, ang mga wadis po ay biglang nagiging dumaragas ang baha na kaya pong sumira ng anumang bahay na nakatayo sa buhangin o lupa sa gilid nito. Pangalawang historical background po ay yung building practices in the ancient Near East. Ang mga ordinaryong tao po ay nagtayo ng mga bahay gamit po nila ang bato, clay bricks, o kahoy. Pero ang pinaka-importante ay ang pundasyon. Ang
Ang wise builder po ay naghuhukay hanggang sa marating ang matibay na bedrock. Pag sinabi po natin bedrock, naririnig niyo po, Yes. ang pag sinabi kong bedrock, pag naghuhukay ka, yung pinakamalalim, na wala na pong lupa, yun po yung tinatawag na bedrock. Makikita mo lang, pag naghuhukay ka, puro mga bato na lamang po ang makikita o matitira. Kahit pa matrabaho o matagal. Samantalang ang foolish builder po ay mas piniling magpatayo agad sa ibabaw po ng lupa o buhangin. Kasi po, pag sa buhangin o sa ibabaw ng lupa, mabilis lamang po yung pagkakatayo at madali. Pangatlo pong historical background, yung source of the image. Sa parehong Matthew at Luke, binanggit ang ulan, baha, at hangin. At ang raging torrent of water, yung lumaragasang tubig po, ang ibig po, yan po magbasa natin yan sa Luke. So, ang ibig po sabihin, hindi ordinaryong ulan lang ang pinag-uusapan po natin dito, kundi malakas na unos na dumadating bigla at walang pasabi. Ang background na ito ay nagpapalalim ng mensahe na ang foolish builder ay hindi pumaksa dahil hindi niya alam na may bagyo, kundi dahil hindi siya naghanda. Tignan po natin ang theological message. Kung ano ba ibig sabihin ng the wise builder? Ang wise builder po ay sumisimbolo sa totoong disciple na hindi lang nakikinig, kundi nagsasagawa ng salita ng Diyos. Siya ang may tunay na pundasyon sa buhay at ito ay si Kristo Jesus. The foolish builder, sumisimbolo po ito sa mga professing believers o mga nagsasabing, Lord, Lord, pero hindi sumusunod. Yan po ay makikita natin sa Mateo 7:21 hanggang 23. Kaya po ang parable na ito ay babala sa lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po sapat ang external profession o kaalaman. Ang ebidensya po ng tunay na pananampalataya ay makikita sa pagsunod o sa obedience. Sabi po sa 1 Corinthians 3:11, For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. So ano po bang principle sa makikita natin sa ating talata mga binasa? Una, hearing without obedience is futile. Hindi sapat na marinig o kabisaduhin lamang ang salita ng Diyos. Kung hindi mo ito isasabuhay, walang saysay. Pero tandaan nyo mga kapatid, hindi po obedience ang foundation. Si Kristo ang foundation. Ang obedience ay ebidensya na siya nga ang pundasyon ng iyong buhay. Ang tunay na wisdom ay pagsunod, hindi sa kaalaman lamang. Sabi sa James 2:17, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Pangalawa pong principle, life storm revealed through foundations. Hindi mo agad malalaman kung gaano katibay ang pundasyon ng buhay mo hanggang mayroong dumating na bagyo.
Ano po ba itong bagyong na ito? Hindi po yan yung mga dumarating sa atin ang malalakas sa bagyo. Pag sinabi kong bagyo sa isang Christian life, ito po yung mga trials, mga problems, at hardship na nabubunyag kung ang buhay mo ay talagang nakatayo kay Kristo o sa buhangin. Kung si Kristo ang pundasyon, tatayo ka. Kung hindi, babaksak ang lahat. Pangatlo po, Christ is the only solid foundation. Hindi po sapat na si Kristo ay paglahan po ng buhay ng bawat isa sa atin. Siya mismo ang pundasyon ng lahat. Hindi po mabubuo ang matibay na buhay sa pamamagitan po ng pera. Ay, salamat po dyan. Hindi pa mabubuo ang matibay na buhay sa pera, reliyon, achievement, o relasyon. Lahat ng ito ay buhangin. Si Kristo lamang ang tunay na bato na matibay at hindi matitinag. At ang pagsunod ay natural na bunga ng pagiging nakatayo sa Kanya. So, ano po ang dapat natin gawin? Una, evaluate your foundation. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang pinakapundasyon ng buhay ko? Kung si Kristo ang pundasyon, makikita po ito sa pagsunod sa Kanyang mga salita. Kung hindi naman siya ang pundasyon, darating po ang bagyo at babaksak ang lahat. Pangalawa po na dapat natin gawin, move from hearing to doing. Kung naririnig mo ang salita ng Diyos tuwing Linggo o Huwebes, pero hindi ito nakikita sa iyong choices, parang nagtayo ka sa buhangin. Ngunit si Jesus talaga ang pundasyon ng iyong buhay. Susunod ka, hindi lamang po sa madali, kundi maging sa mahihirap na utos niya. Iwasan po natin na maging selective sa pagsunod. Hindi pwedeng piliin lang ang madali at iwasan po ang mahirap. Ang tunay na wise builder ay sumusunod sa lahat ng salita ng Diyos kahit challenging ito. Halimbawa po, ako tinatawag ka ng Diyos na magpatawad, gawin ito kahit masakit. Or kung tinatawag ka niyang maging honest, gawin ito kahit may mawawala sa iyo. Pangatlo po, trust Christ in the storm. Huwag po tayong matakot sa unos ng buhay. Ang bagyo po ay darating. Ang pagsubok po, kahit napigilan mo yan, darating at darating sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya ang tamang oras para magpatibay ng pundasyon ay ngayon. Hindi bukas, hindi sa isang linggo, hindi sa isang buwan, hindi sa susunod na taon. Hindi kapag nasa gitna ka na ng trial. Kung si Kristo ang pundasyon mo, may matibay kang pinanghahawakan. So what is the practical step? I-develop po natin ang daily obedience sa salita ng Diyos. Ano po ba ito ng mga daily obedience na ito? Ito po ay prayer, worship, word. Ito po yung ating devotion and fellowship. Ito po mga nabanggit ko ay yung mga daily obedience na dapat po na nakikita sa buhay ng bawat isa sa atin. Upang anumang pagsubok na ating hinaharap o haharapin,
mayroon po tayo isang matibay na pundasyon na mapanghahawakan. At pang-apat, at dito po ako magtatapos, make Christ the center of everything. Hindi po sapat na si Jesus ay part lang ng buhay mo. Dapat siya ang pundasyon ng lahat. Ibig po pong sabihin ng lahat, every decision, values, relationship at priorities. Dapat po si Lord ang nauuna sa lahat. So what is the practical step? Bago po tayo gumawa ng anumang desisyon, itanong po muna natin sa ating mga sarili, nakabase ba ito kay Kristo at sa kanyang mga salita? Kung hindi, parang nagtatayo po tayo sa buhangin. Ang tanong po mga kapatid ni Jesus ay malinaw. Are you a wise builder or a foolish builder? Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang alam ng bawat isa sa atin, kundi kung si Kristo ba ang talagang pundasyon ng buhay ng bawat isa sa atin. Kung si Jesus ang pundasyon, magre-resulta po ito sa pagsunod sa kanyang salita. Ang hindi po pagsunod ay nagpapakita na siya ang hindi pagsunod ay nagpapakita na hindi po si Jesus ang ating pundasyon. Ang tunay na matibay na buhay ay nakabatay lamang kay Kristo at ang ebidensya nito ay patuloy na pagsunod sa Kanya. God bless us all at tayo po ay mandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, sa muling pag-aala-ala mo sa amin ang mga salita mo na ikaw, Panginoon, ang aming matibay na muog, ang aming pundasyon sa aming buhay pananampalataya. Lord, I pray na sa aming pagsunod sa iyo, bigyan mo po kami ng isang puso na handang sumunod, hindi lamang sa maliliit, kundi Panginoon, even sa mga challenging na mga pinagagawa mo, makitaan kami ng isang puso handang sumusunod sa iyo. Lord, I pray na ang mga katotohanan ito ay ilagay mo po sa pinagkapambahagi ng aming mga puso at magamit sa aming paglakad sa buhay spiritual na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. Okay, salamat po sa ating pong mensahe na ito. Sa naman pong paglilikom ng handog, ito pwede pa tayo mong kapatid na si Brother Boy Adrian. So, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Napatuloy po, Panginoon, dalangin ang mga biyaya at tulad nito sa amin at aming binabalik sa inyo. Matamis na patuloy po kami bigyan ng kalakasan kasi sa lahat, Panginoon, ang mga biyaya ito ay magamit po sa inyong banal na iglesia. At patuloy po kami pagpalaan. Hindi man po napagbigay, pagpalaan niyo po sa mga susunod na gawain. Maraming salamat, Panginoon. To God be the glory. Jesus' name. Okay, salamat po. Announcement po tayo. Ayan. IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Next po is coming Sunday, August 31. Speaker, Sister Elaine. Reciter, Brother Ray Lusana. Opening prayer, Sister Patricia.
Worship leader Sister Jasmine. Tyson of Encouragement, Brother Reyna. Usher, Brother Michael, and proper sponsor, Brother Reyna and Sister Wayne Luzana. This is the bonus nating gawain midweek September. Ayan, Pasko na po, September na. Speaker, Brother Ray Acosta. Worship leader, Sister Glenn Joy. Usher, Brother Albert Testimony, Brother Reyna Luzana. Next po, live group mentoring, men's group tuwing Wednesday at 7 p.m. Maging sa women's group po tuwing Friday po at 6 p.m. Next, item vision, August 30 to 8 a.m. So, this time pong Sabado, hoping ko na ito po ay matuloy na. Amen. Praise God. Dawn watch or morning prayer, September 6 at 5 a.m. Ito nga po ay tuwing siya first Saturday po ng matutong ginagawa. Next po, ito Lord Caravan. So, sa higit po ito sa Bible, nandun silang gawain September 27 sa church po ng IRM Cathedral, Guyong, Santa Maria, Bulacan. Next po, NCR1 YMO Gathering, October 4, 7:30 to 12 p.m. at sa IRM Malantay with college fee na 150 pesos. Okay, maraming salamat po sa paggawain po ito. Tayo po muli magsitayo sa ating pong pawakas po natin. In Christ, hallelujah, Lord God. Alone, I place my trust and find thy glory in the power of the cross. In every victory, let me stand by thee, my source of strength, my source of hope. In Christ alone, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find thy glory, the power of the cross. In every victory, let me stand by thee, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone. So, ating po po sa prayer natin po, Pastor. Panginoon, maraming pong salamat sa gabi po ito. Salamat po, Lord, sa pangunguna sa aming pong gawain. Salamat po, Lord, sa aming pong mensahero. At kung mayroon po kayong nakikita mga kakulangan sa aming application, Lord, sa pamamagitan ng inyong pong mga salita. Dalayan po namin, Ama, na patuloy po namin maisabuhay ang inyong pong mga salita sa araw-araw, ang katuruan dito, Panginoon, at hindi po kami makita may kakulangan, Panginoon. Ito'y para rin sa aming katulungan, Lord, sa aming buhay, Kristiyan. Kung may mga pagkukulang pa man kami, Panginoon, ay patuloy nyo nga kaming ayusin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyong patuloy na paalala sa amin. Salamat sa mga kapatid na nakadala po sa gabi dito. Patuloy din namin, Lord, na tinataas sa inyo aming mga kapatid na hindi po nakadalo. Dalangin namin ang inyong patuloy na pag-iingat at pagpapaalala po sa kanila. Ikaw, Diyos, ang aming pong pinupuri at pinapasalamatan at maging mamaya sa aming pong pagpunta mo sa aming prayer. Dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang lubos na manguna parigan. Salamat po aming Diyos sa ibig po dito sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord bless you and keep you. The Lord make His patience upon you and give you peace, and give you peace, and
pursue you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. To God be the Lord po, magandang gabi sa ating mga kapatid. Ay magkabayan mga kapatid. Ating